Araw ng work from home ngayong Biyernes sa ilang mga opisina sa gobyerno at pribadong sektor. At dahil yan sa ipinatupad na 4-day work week para makatipid ang bansa sa pagkamahal-mahal na gas. Alamin natin ang sitwasyon ng ilang motorista at commuter at live mula sa EDSA Ortigas may express report si Mobile Journal Evan Tarinque. Evan, kumusta, may epekto nga ba itong 4-day work week sa traffic? Hindi dahil sa patuloy na dagdag presyo sa petrolyo, may ilang mga motorista na mas pinili na lang mag-compute imbes na dalhin ang kanilang sasakyan. Kaninang morning rush, kapansin-pansing maluwag at mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa kabaan ng EDSA Ortigas. Iba ito sa karaniwang sitwasyon na halos bumper to bumper ang mga sasakyan. Hinihintay natin ang opisyal na datos mula sa MMDA kung talagang nabawasan ang mga dumadaan sa EDSA mula na magkaroon ng big-time oil price hike. Kapag tataya ng MMDA, umaabot sa mahigit 400,000 ng sasakyan sa araw-araw noong hindi pa ganoon kataas ang presyo ng petrolyo. Bukod niya sa mahal na petrolyo, positive din daw nagpaluwag sa traffic ang 4-day work week sa ilang government offices. Work from home sila ngayong Biyernes sa posibleng dahilan kaya mas kaunti ang mga sasakyan. Napansin din natin na na ilang bahagi lamang sa kalsadang nakaranas ng pagbagal katulad ng mga sasakyan pumipila para makadaan sa short tunnel. Ayon sa isang rider na ating nakausap, mas mabilis daw ang biyahe ngayon at kapansin-pansin talaga na mas kaunti ang mga sasakyan sa kalsada. May ilang motorista naman na piniling mag-commute. Ayon sa kanila, dahil sa mahal na petrolyo, mas makakatipid daw sila kung sasakay sa pampublikong transportasyon kahit may siksikan. Ang ilan naman, bimodal ang diskarte. Ipinaparada muna ang kanilang mga sasakyan sa mga parking area at saka sasakay ng public transportation. Niki, sa mga oras na ito, may kita nyo sa aking likuran, talagang tuloy-tuloy pa rin yung daloy ng mga sasakyan. Dito yan sa may EDSA Ortigas northbound lane. No? Kung ikot natin konti yung ating camera, kahit yung southbound lane, alam natin na talagang punong-puno ng sasakyan tuwing morning rush hour, may kita natin mabilis din yung daloy ng trapiko. Niki. Evan, kanina nabanggit mo no, na meron ngang mga pinipiling mag-bus o mag-MRT. Kamusta naman? Di ba doon naman nagkukumpulan ng mga tao? Niki, ayon sa isa nating nakausap, no, yan daw yung trade-off ngayon dahil nga yung mas pinili nilang mag-commute. Pero para sa kanila, mas okay na raw yung panandali ang discomfort, no, kahit natitikan. Kung malaki naman daw yung ititipid nila sa kanilang gasolina, kasi kung dati raw, kung ikukumpara talaga, yung binabayaran lang nila sa gasolina nasa 60 per liter, 60 to 50 per liter. Pero ngayon daw kasi nasa 70 to 90 na yung presyo ng ilang produktong petrolyo. Kaya naman nasa 30 pesos na difference. Kaya naman kahit daw konting discomfort na mararamdaman nila sa biyahe, mas pipiliin daw nila ito. Kaysa naman daw mas gumastos ng malaki dahil nga sa taas na presyo ng produktong petrolyo sa ngayon. Sige. Yan ang Express Report ni Mobile Journal Evan Tarinque. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.